morning mga ka-OFW around the world and welcome back to my channel. If you are new here, please do like, share, and subscribe to my channel and also hit the notification bell so you will notify every time I upload new videos. Thank you. Today in this video ay bibigyan ko po kayo ng isang video na talaga namang malapit sa puso, lalong-lalo na ang mga may sakit. Ito po ay panalangin mula kay Father Biel Pareha para sa mga may pinagdadaanang sakit. So without further ado, let's watch and listen the video. Ipagdasal natin lahat ng mga may sakit. Ako po si Father Biel Pareha at ito ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 7, verses 33 to 35, and I read it for you. He took him aside in private, away from the crowd, and put his fingers into his ears, and he spat and touched his tongue. Then looking up to heaven, he sighed and said to him, Ephphatha, that is, be open. And immediately his ears were open, his tongue was released, and he spoke plainly. Ano-ano ang mga iniinda mong sakit sa kasalukuyan? O kaya naman may miyembro ng pamilya, kaibigan, o kakilala kang nagdurusa at may sakit sa ngayon. Atin silang ilapit sa Panginoon. Bakit natin kailangang ilapit ang mga may sakit sa Panginoon? Dahil ito sa kasiguraduhang bibigyan niya tayo ng kagalingan. Ang taong mayroong sakit, ang taong mayroong pagkukulang, ang taong nanghihina ay kailangang lumapit sa Panginoon. Ito ang malinaw na testamento na naranasan ng mga tao sa kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga may sakit ay inilapit sa Panginoon. Sa Panginoon mayroong kagalingan. Sa Panginoon mayroong buhay. Kung ating itinuturing na ang Panginoon ay buhay, siya ang magbibigay sa atin ng kasagutan sa mga bagay na tila ba nawawalan na tayo ng gana, walang pag-asa, wala ng buhay. Pumunta ka sa Panginoon. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes at ating digdunugunita ang World Day of the Sick, ang pandaigdigang araw ng mga may sakit. At tayo ay inaanyayahang ipagdasal lahat ng mga may sakit. 2 taon na ang nakalilipas at hanggang ngayon nasa pandemya pa rin tayo. Patuloy nating ipinagdarasal na naway tapusin na ng Panginoon ang salot na bumabalot sa buong mundo at mabigyan ng kagalingan ang lahat ng tinamaan nito at ipanalangin lahat ng mga pumanaw dahil sa pandemyang ito. Bukod sa COVID-19, may mga personal at kanya-kanyang mga sakit ang mga tao. Kung sama-sama natin silang ipagdarasal, kung sama-sama nating yayanigin ang kalangitan, sama-samang kakatok sa puso ng Panginoong Jesucristo, magkakaroon ng kagalingan ang bawat isa. Ano ang susi sa pagkakaroon ng kagalingan?
Ito'y pagkakaroon ng isang malalim na pananampalataya sa Kanya. Ang isang malalim na pananampalataya ang siyang nakita natin sa lahat ng mga lumapit sa Panginoon. Minsan pa nga sabi ng Panginoon, dahil sa iyong pananampalataya, ikaw ay gagaling. Magkaroon sana tayo ng tiwala sa Kanya na walang sakit ang makapipigil sa atin upang tayo ay mabuhay dito sa mundo. Walang sakit ang makapipigil sa atin upang madama ang mapagkalinga at mapagmahal na haplos ng Panginoon sa ating buhay. Be open, maging bukas. Ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa devotion natin sa araw na ito. May mga pagkakataon na akala natin kaya nating mag-isa. Sinasara natin ang ating puso, ang ating buhay sa Kanya. Ngunit kung hahayaan nating buksan ang ating sarili, magkakaroon ng kaliwanagan, magkakaroon ng kagalingan ang bawat isa. Lagi nating tatandaan, walang imposible sa Diyos. Gaano man kalala ang iyong sakit, sapagkat mayroong himala siyang ibibigay sa iyo. Kung sino man ang miyembro ng pamilya, kaibigan o kakilala o maging ikaw na may sakit ngayon, ilapit mo siya sa Panginoon. Be an intercessor. Ikaw ay maging tagapamagitan na maghahatid sa Kanya sa Panginoon para sa Kanyang kagalingan. O kaya naman, kung ikaw na nanonood ngayon ay may sakit, anuman ang iyong iniinda, magkaroon ka sana ng isang malalim at matibay na pananampalataya sa Kanya. At huwag kalilimutan, be open. Buksan mo ang iyong sarili sa Kanya nang ang grasya ay patuloy na umagos at bumukal sa iyong buhay. Manalangin tayo. Panginoon ng kagalingan, lumalapit po kami sa inyo. Hinihiling po namin kami ay iyong pagalingin sa anumang sakit na mayroon kami. Ito man ay sa katawan, ito man ay espiritual, ito man ay mental. Kayo po ang aming lalapitan, kayo po ang aming santungan sa mga panahong kinakailangan namin ng kagalingan. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Huwag niyo pong kalimutang i-like, mag-comment po kayo at i-share po ninyo ang videong ito. Sino man po ang may sakit, you can comment on the comment section below at ipagdasal po natin ng sama-sama. God bless you po. Hanggang dito na lang muna po ang video natin sa araw na ito. Naway nagustuhan nyo po ang panalangin ni Father Yel Pareha or Peraha. Paalala po sa lahat ng OFW dito sa Saudi Arabia o saan mang panig ng mundo. Mag-ingat, magdasal. Mahalin ang sarili at pamilya sa Pilipinas. Muli, ako po si Sumi Kabungkal na laging nagpapaalala, be a responsible OFW. Walang susuko sa anumang pagsubok at hamon sa buhay. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Keep safe and God bless everyone.